Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po na naman. Ayan. Oh, di ba? Mas maganda pa ba kaya sa pink na outfit mo? Hindi lang yan pink. Pink na pink. Fuchsia. Oh, fuchsia. Pink na pink. Spell fuchsia. Pink na lang. Ayun na nga. Ang luma na ng joke na yan, mabenta pa rin. Oh, ha? natawa ka naman. O, di ba? Okay. Natawa din ang ating audience diba? Okay. dito. Okay. So magandang gabi po sa lahat na nanonood po sa atin, dito man sa bansa o sa iba't ibang panig ng mundo kasi naman nasa internet tayo. Ayan. Maraming salamat po ulit sa inyong pagtutok at pagtangkilik sa amin. Narito na naman po tayo para sa isa na naman makabuluhan, mapanuri, at syempre, serbisyong may malasakit na talakayan dito sa inyong paboritong programa, ang Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. At syempre, kasama niyo po ako ulit, di ba? Ang Abogada de Campanilla, Attorney Gabby Concepcion. At ang better half. Ay, talagang better. Oh, Yung isa, bitter lang siya. Sige, ay ko. Well, better half nga dapat. Oo. Diba? Okay. Maraming salamat, Attorney Gabby. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa TV, YouTube Live at Facebook Live. Maraming salamat naman, nauutal tuloy ako. Oo. Maraming salamat po sa patuloy na inyong pagtangkilik at pagtitiwala. Ako naman, si Attorney PG Galang. Walang better half. Andi, meron naman akong Uy, better. merong better, ha? Baka nanonood sa atin, sabihin sorry, na. DJ, DJ. Oo, Ay. Mr. DJ. Baka okay. isipin niya eh. Hindi man nanonood Tinatakoy ata sa mo. akin dito eh. Sabi mo kailangan manood. Oo nga. Hindi, minsan nanonood siya. Okay raw, ayos raw. Matawagan nga, mami. Diba? So ano, kamusta ka na? Okay naman. Medyo, Talaga, di ba stress? busy-busyhan. Oo, tsaka stressful lang mga panahon ngayon, di ba? Oo nga. Kanina, nabanggit mo kanina, fugitive. Oo nga. Ay, nako, fugitive. Hindi po lahat ng fugitive pugante. Oh, actually, alam mo, pag fugitive, sabi, nung huling episode natin, di ba, na magkasama, one of the exceptions for a warrantless arrest. So, wag na silang humanap ng warrant. Di ba? Yun ang pinag-uusapan, di ba? Yun naman valid raw yung warrant. Hindi naman lahat ng fugitive naka-aresto at pumuga, di ba? Oo, pag fugitive. But that's another discussion altogether. Di ba? Parang walang warrant eh. Kasama nga yun sa tatlong hindi na pwedeng hindi na mag-warrant eh. Fugitive. Oo, naku. Wait, mama, tayo naman ang ano dito, ha? Pero syempre po, dito po sa ating programa, tuloy-tuloy ang aming misyon sa 2026 na maghatid ng malinaw na payong legal, ipaliwanag ang batas sa simpleng paraan, at iugnay ito sa tunay na buhay ng bawat Pilipino. Kasi, di ba, yung batas na yan, naku, sa lahat po ng buhay ninyo, whether love life yan, di ba, whether trabaho yan, whether negosyo, sa araw-araw na pumumuhay, nagko-cross lang kayo ng street. Marami ng batas na involved dyan. Kaya ako gusto itong programang to kasi yung mga pang-araw-araw, tunay na buhay. Hindi naman lahat ay merong ICC warrant, di ba? Napasok na naman yan, ha? Di ba? Anyway. So, makisali po kayo sa aming usapan. Bukas ang ating himpilan para sa mga katanungan legal at usaping batas. Minsan, pwedeng love life din, di ba? Actually, gusto ko yun. Oo, di ba? Mas exciting yun. Oo, mas nakakatawa siguro. Sabihin nga pag tayo natin, magkaroon lang tayo ng bagong programa. Ay, gusto ko yun. Parang Joe the Mango. I know, Puro diba? love life lang. I know, Oo. gusto ko yun. Alam mo, yung mga, matakot sila sa mga payo ko. Ay, Nako, kasi ito ni PG po, matakot kayo, malayo pa lang, umiwas na kayo. Oo, di ba? Parang hindi na kayo magmamahal sa buong buhay niyo pag nakinig kayo sa amin. Sa akin, actually. What's love? Ganyan. Wag na. Wag na. Problema lang yun. O, wag na natin ibigay ang telephone number natin. Baka reklamo. Ibigay gusto mo pa nila na. magmahal. Okay, sa mga gustong tumawag sa kanila mga problema, for Globe, 0954-310-0331, and for Smart, 0961-770-8807. Pwede rin sa aming Facebook Messenger. Kaya wag na po kayong bibitaw dahil ngayong gabi ang batas ay para sa inyo at para sa inyo lamang. Simulan na po natin ang ating talakayan dito sa Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Text in question number 1 galing po kay Mark from Cebu. Diba? May anak po ako sa ex-girlfriend ko, pero hindi ko po siya napangalanan at hindi ko rin po nakakasama.
Ngayon po, humihingi siya ng sustento buwan-buwan. Obligado pa rin po ba akong magbigay kahit wala naman pong visitation rights at hindi naman kami kasal? Ay, siguro ikaw na ang sumagot nito. Dahil ikaw ito ang specialty mo, family. Oo nga. Oo. So, meron siyang, so obvious hindi sila kasal. Oo nga. Pero may anak sila ng kanyang ex-girlfriend. So, ang status ng bata, illegitimate child. Yes, Okay? Yung illegitimate child, naku hindi, pwede yung ipangalan O ngayon, pwede sa ganito. pangalan ng tatay As long at as pwede rin acknowledged. hindi. Oo. Pero mukhang hindi nakapangalan sa pangalan ng tatay. Oo, does it matter though? Well, kung 'di ba, isa sa karapatan ng isang illegitimate na bata ay ang karapatan na masuportahan, 'di ba, ng Yes, kanyang tatay. oo. Aside from using the surname, pero yung illegitimate na bata, magagamit lamang niya ang family name ng kanyang illegitimate na tatay kung siya ay kinilala, Oo. pinirmahan ang birth certificate. Oo, actually, yun yung pinakamadali actually, di ba? Yung sa likod. Pipirmahan, oo, na kinikilala ay acknowledge. Ikaw naman Ang kasi, tawag doon, Mark, bakit hindi mo ina-acknowledge. pinirmahan? Oo. Di ba? Eh, Also, baka hindi siya sinabihan na nanganak na. hindi nga niya alam eh, di ba? Sabi niya. Never pa raw niya na. Pero sorry, Pero- di ba? Kahit na ganyan nangyari, talaga kailangan mo sustentuhan yan eh, no? Kung yung anak mo yan, Oo. sustentuhan mo. Oo. Di ba? Di ba? Napaka-unfair yan. Di ba? Unfair sa mga kababaihan. Isipin nyo, nasa babae na lamang ang responsibilidad Oo, to oo. raise that child. The least you can do ay suportahan yung batang yan. Wala ka pa nga sa pang-araw-araw na Oo. pag-solve ng mga problema Kasi ng parang ang isang sinasabi baby. niya, bakit ako magsusustento, hindi ko nabibisita. Eh, di bisitahin mo. Oo nga. Kung Actually, hindi ba ka naman magbibigay ng sustento, Oo. eh, ba't naman ang kapal Di ng ba mukha kasi, mo? pero Gusto mo pang bumisita, Ang alam di ko ba? kasi, di ba? Ako talaga, parang takot naman ako dun. Hindi naman, Wow. kasi yung, ang dami Wow. kasing kaso dyan, nung mga tatay, gusto nila, bibisitahin yung mga anak nila na illegitimate, pero pagdating sa pag-abot sa loob ng bulsa, ang iiksi ng mga kamay. Ang tawag dyan ay malalim ang bulsa, maiksi ang kamay. di Yun ba? ang tawag Kung doon, meron kayong anak, suportahan ninyo. Oh, yeah, Yun ang true. obligasyon ninyo bilang magulang, whether you're legitimate or an illegitimate parent, ay obligasyon yung suportahan yung batang yan. At kung kayo ay nagsusuporta, yung inyong karapatan bilang para bisitahin ng Oo. batang yan will follow as a natural, Yeah, as a oo. matter of course. Oo, di yun ba? nga. Tama yan. Kasi parang, Mark, alam mo, bago mo isampan na, hindi ko naman nabibisita, magbigay ka muna. di ba? Parang ganun, di ba? Magbigay ka muna. Siguro parang ebidensya din yun na kinikilala mo yung bata ilang bilang taon na to sa si iyo. Mark, 31. Alam mo, gawin mo na yan, Mark. Baka kung kailan ka pa tumanda, pagsisihan mo na Correct. hindi mo nakilala yung anak Saan mo. ba yung sinasabi niya? Walang visitation. At saka, kung Oo. gusto mong ipasunod sa pangalan mo, of course, eventually, decision ng bata yan when the Oo. child reaches 18. Pero, okay rin naman kung magpakilala ka na bilang illegitimate father niya, di ba? Yeah, Para oo. maging parte ka ng buhay ng batang Yes, yan. oo. Kaya nga sabi ko nga, parang 31 pa lang siya. Baka naman, di ba, ngayon, parang hindi mo maisip. Pero pag tumanda ka na, maiisip mo, sana pala nakilala ko yung anak kong yun. So, Diba? magbigay ka ng suporta. Oo. Hindi naman yung- kailangan malaki eh. Kung ano yung Kung ano anong kaya kaya mo. mo. Oo. At yung ano kaya mo. Diba? Para sa kabutihan ng bata yan, na ikaw rin naman ang may responsibilidad in the first place. Yes, oo. It takes two to tango. Oo naman, hindi naman yan It parang... takes two to make a Ay, child. di ba? Hindi naman yan para si Jesus na Kakainit naman ng ulo. Immaculate Conception, di ba? Hindi Or naman siya si Eva at Jesus. Adan, di ba? Ano ba yung tawag doon? Putok sa buhok. Buhok sa buhok, di ba? Hindi naman siya si Jesus or si Adam, di ba? So, Sinama mo pa si... ay, may madaming mga Kung sino-sino pang madami sinama mo sa usapan madami ngayon to. nag-i-invoke ng Bible verses para sa kanilang kaya ito, sinasabi ko lang si Jesus at si Alam mo, Adam. mas lalong umiinit ang ulo ko pag binabanggit mo yan, yung mga nag invoke ng Okay, Bible teka lang. verses, At di ba? umiinit na rin ang ulo ng ating mga director. Pero bago Kanina natin pareho iwan yung caller. topic na yan, Oo. imbis na mag-invoke kayo ng Bible verses, maging mabuting tao na lang kaya kayo, di ba? Mas importante yun. Kakainit ka naman ng Ito na, ulo, ano ba? Walk out na tayo, hindi pa. Hindi pa kasi May caller pa tayo. nandito si Catherine. Meron tayong caller on standby. Catherine from Caloocan. Magandang gabi sa'yo. Ano ang pwede naming maitulong sa'yo ngayong gabi? Hi, Good Catherine. PM po, attorney. Hi. Hello. Paano to? Hello Catherine. po. Ako. Catherine. May H eh. May H. Oo. Anong maitutulong namin sa'yo, Catherine? Yes. Bali po yung naging pending payment ko po sa tonic.
Tonic? Saan? Apo. Tonic? Tonic po. Tonic? As in Apo. yung inumin? Hindi po, Lending app yan? yung ano po, installment ng appliances. Tonic? Installment. Pending, ano yung pending Apo. payment? Ako po, hindi po ako nakapaghuhulog na kasi nawalan po ako ng trabaho. So ano, okay. So ano yung hinuhulugan mo? Yung ano po, yung Appliance. apo, yung kinuha ko pong appliances. So anong problema? Hindi siya nakapagbayad. May demand May letter ano ka po na? kasi, wala pong dumadating sa akin, pero may nagte-text po. Sino nagte-text? Yung pinasa ko na po kagabi, Ano nga yun? Yan binasa. Yung nagte-text Ano sa'yo, po, yung yung pinagkakautangan mo. Nangongolekta hindi po na ng... number lang po. May amin Tapos nagte-text sa may kanyang nakalagay na number. PNP. Tinatakot ka sa utang mo? PNP? Police? Parang may ang nakalagay po na i-issue na daw po ko ng warrant. Talagang nananakot no? Para-paraan na lang no? Oo. Unang-una mo, Catherine, hindi ko sinasabi magbabayaran ng utang mo, ha? Kasi, Oo, ang nga. utang dapat bayaran. Pero, there can be no imprisonment for debt. Yun ang Oo. nakalagay sa constitution natin. Obviously, Apa. may utang ka lang, di ba? May utang. Oo. Walang nakukulong dahil may utang sila. Ang nangyayari na lang dyan is nakakasuhan ka para bayaran mo ang utang mo. Pero never yun nagresulta na Na-arestuhin ka. at ikukulong. Unless sasabihin mong estafa yan. Oo, unless may criminal na kaso. Pero mukhang hindi naman estafa dahil talagang it's just a sale on installment. Oo. So, kung ako, Catherine, dapat nga, siguro ikaw nga ang complainant dyan dahil meron nangaharas sa'yo na threatening. Bawal ang Oo, ganyang bawal mga ganyan. pamamaraan ng Oo. pangongolekta. Ang harassment ay bawal sa ilalim ng batas natin. So, Catherine, yung kung sinasabing merong pulis na darating sa'yo dahil hindi ka nagbabayad ng installment, ay hindi totoo yun. That's kalokohan yun dahil Sabihin mo, sabi ni Attorney PG yan. kalokohan yun. Kasi nga, yung sabihin kalokohan, niloloko ka lang nun dahil nga, hindi ka pwedeng arestuhin dahil nga may utang ka lang. Di ba? Apo. Okay. Sige. Okay, Thank maraming you. salamat sa iyo, Okay. Catherine. Maraming salamat po. Okay. God Okay, bless ngayon po. naman, ito si Jenny from Davao. O, di ba? Malayo. Oo. Nalaman ko po recently na yung husband ko pala ay kasal na dati at hindi pa annulled yung unang marriage niya nung kinasal kami. Ulit, O, di alam niyo na ang sagot. Ang sabi niya, hiwalay na raw sila noon. Siyempre, sabi niya yun. Naku, valid pa po ba yung kasal namin? Siyempre. May kaso po ba ako na pwedeng kaharapin kahit na hindi ko alam na ikinasal na siya noon? Well, Yes. unang-una, syempre hindi po valid ang inyong kasal. Ang tawag dyan ay void. Void from the very, very beginning. beginning, oo. Kung ang unang kasal ay valid. Assume meron tayo na, na totoo pala yung kasal nung una. Pero actually, whatever the case, ganun pa rin ang suma total nun. void. Void pa rin ang pangalawa. Kasi kung merong Unang para ka- akong magle-lecture Nga, nito eh. kung may unang kasal, pero hindi naman na-declare na void yun. Oo. Assume, Dapat may declaration pa rin na siya ay valid or void. Void, Pero dapat merong kaso. At it doesn't matter na sinabi na nagsinungaling yung asawa mo. Oo. Sinungaling So, pala yun, siya. wala Oo. pa ring bisa. Oo. Ang pangalawang kasal, Oo. kung hindi na-deklarang void. Hindi na-cure yun ang ang pagkasinungaling unang- niya. Correct. Diba? Pangalawa. Oo. Totoo naman, Oo. di ba? Parang- Totoo na sinungaling siya. Tapos, may kaso po ba ako pwedeng harapin? Actually, meron. Bigamy. Hindi naman niya alam na kasal na pala sa iba. Sa bagay siya. Yun ang hindi. depensa mo na hindi mo alam. Kasi bigamy may intent yun di Oo. ba? Yung asawa mo. Yung asawa mo, quote-unquote pero, asawa mo, pero quote-unquote. patay na siya, so hindi na siya pwedeng kasuhan. Patay na ba? Patay na, di ba? Buhay pa ata. Walang sinabi Wala patay bang na. sinabi? Pinatay ko naman. Oo Sorry nga. po. Sige, pinatay mo na Pinatay sinungaling ko. niya asawa. Ang dami na natin ginawa sa asawa niya. Inakusahan na natin na sinungaling. Quote-unquote na lang. Pinatay pa Quote-unquote natin. Asawa. Di ba? Oo. Sige. Pero yun, Di ba need na Senomar unfortunately, para magpakasal? Actually, no need ng Senomar. Tanong ni Direk. Di ba need na Senomar pag magpapakasal?
Hindi, actually. Pero it's good to have one. Oo, pero hinihingi, maraming humihingi Usually sa kanya, yan pag nag-abroad ka or something. Hindi, dito sa atin, alam ko, Hinihingi na ba yun? hinihingi yung Senomar. Pag license. Kasi tapos na yung panahon. Napo. Nung kinasal tayo, wala pa yata. yung Wala pang Senomar, ano ba? Parang Hindi, tiwala pero lang, ano? required siya, Parang no? tiwala lang. Hinihingi yung Senomar, Ah, yung required na ba Certificate ngayon? of No Marriage. Mm. Pero yun, parang first line of defense lang yun na hindi kasal sa iba. Oh, kasi even if you don't- merong mga ibang kaso na hindi lang narerehistro yung Ayun, kaso sa PSA, pero kasal na pala sila. Oh, kasi parang for me, let's say you did not get a Senomar, does not make your marriage invalid. Okay lang, di ba? Kasi the absence of a Senomar, It's not a requirement yeah, for a license valid lang marriage. naman, valid officiating, and then Oo. man and woman. Pero parang meron ka ng kaunting, leeway, oh. parang kaunting Assurance na assurance na hindi sinungaling kung may hawak ka mapapangasawa na, mo. na kung may hawak ka na Senomar, di ba? Ibig sabihin, Oo. malamang ay hindi kasal sa iba yung Oh, pakakasalan mo. pero maganda yung point mo na. Hindi porkit may Senomar ay hindi na siya nag-asawa sa iba. Ibig sabihin lang nun, hindi na-rehistro sa Oo. PSA. Maganda Kasi nga. meron na akong kasong Ay, ganun ba? na-encounter na ganyan. Kaya magandang point yan sa mga nanonood sa amin ngayon na hindi talaga, porket may Senomar, hindi ibig sabihin na... Actually. Ito sabi ni si Rafa nagpakasal, needs Senomar. Bagong na nga. Hinihingi yan. Pero nga, meron na nga kaso dyan. Kahit na may Senomar, yung pala hindi lang Kinasal pala sa huwes, pero hindi rin-report, hindi na-submit sa PSA yung... kasalanan nung staff nung judge yun. Oo. Oo, 'di ba? Kasi pag ikikinasal sa huwes, Ang isa pang lesson dyan siguro, pag meron kang naririnig na chismis. malamang sa malamang totoo yun. Oo, kasi dun sa, dun nga sa maging kasong na encounter ko previously, actually hindi lang chismis, may tumatawag na ako po yung misis, di ba? Hindi pa siya nakinig. Kaya naman pala malakas alam mo ang kasi, loob nun. pag ikay Kasi kinasal talaga, pero may Senomar yung guy, ha? Kasi, alam mo kasi kung nagmamahal, minsan, Bulag. oo. Tsaka ito, in this case, bingi. Kasi tinawagan di ba? May naririnig Tinawagan na, na siya, may naririnig na. Hindi lang bulag, bingi. Pero Diba? yan ang, Oo. kailangan actionan nyo yan bago kayo ikasal, whether or Yes. not alam nyo. Kasi, kawawa lang kayo. Kayo ay hindi validly married. Magkaroon kayo ng anak, ay puro illegitimate ang mga anak Yes, ninyo. oo. Kahit na hindi nyo alam. Pero yun, ang legal effect na mag-aasawa kayo, nakasal pa pala sa iba na hindi na annul or declared void. O, let's say, ang kunyari, kasal. kasi na pinatay mo na yung asawa niya sa dating ng burol. Doon pa kayo magkakagulatan, di ba? Bigla may papasok na malaking hat. Oo nga, di ba? Ako ang tunay na asawa. Masyado kung maraming napapanood na sine. Ngayon anyway. naman, ay meron tayong text in question galing kay May from Batangas. Magandang araw po, attorney. May concern po ako tungkol sa pagre-record ng isang phone call. Naku, alam mo yan. Anti-wiretapping Oo nga, agad. agad na agad eh, no? Na may kaugnayan sa utang ng isang supplier sa akin. Gusto ko po sanang magkaroon ng ebidensya ng usapan namin sakaling kailanganin nito sa future, pero hindi ko po alam kung legal bang i-record ang tawag kahit hindi alam o walang consent ng kabilang party. Nais ko rin po sanang malaman kung maaari bang magamit bilang ebidensya ang ganitong recording at kung may posibleng legal consequences ang pagre-record ng palihim. Well, obviously, Go. Obviously, before you can use any evidence ng any video or phone recording, you need consent from the other party. Absent the consent of the other party, doon nakausap mo, it is inadmissible in court. any So, hindi mo proceeding. magagamit yan. So, you can record, but you can't use it. So, bakit pa? Diba? At saka violation ng anti-wiretapping. Anti-wiretapping yun, diba? Kasi, Baka makasuhan kayo ng Oo. anti-wiretapping. Ano kasi dati sa anti-wiretapping, you cannot, ang consequence nun is you cannot use it in court. But ngayon, with the Data Privacy Act, not even to record, bawal na. Kasi dati sa anti-wiretapping, ano lang naman yun using any conversation without the consent of the other is inadmissible. That's it, di ba? But in the Data Privacy Act, we went further, even to the mere fact of recording without the consent, even if you don't plan on using it in any court proceedings, is now illegal.
So, wag mo nang gawin. May ang gawin mo, kung gusto mo niyan, magpaalam ka muna. 'Di ba pag Pero syempre, bakit siya papayag? Ayun na nga. Hindi, kaya nga 'di ba, minsan pag tumatawag tayo, kahit na isang mga repair, kunyari ako kakatawag ko lang, nasira yung internet ko, 'di ba, yung kanilang hotline. Oo. Before ka ibibigay doon sa customer care representative. This conversation is being recorded. Pa kasi yun na yung pagkakataon mo, kung ayaw mong ma-record, hang up. Bababa mo yung telepono. Hang up, 'di ba? So yun lang yun. So kunyari, sabihin mo na i-record ko to Tapos pag nag-hang up, alam mo na yun, ayaw niya. At wala ka na magagawa. Ayaw naman talaga niya. Okay. Okay, text in question natin galing kay Adrian from Nueva Ecija. Magandang araw po, attorney, namatay po ang tatay ko at wala po siyang iniwang last will. May kapatid po ako at may kinakasama or stepmother siya, Sino may yung kapatid? yung kapatid, ang may kinakasama. Siguro may kapatid. Baka yung tatay niya. O baka yung tatay may Ah. kinakasama. Ay, hindi. May stepmother siya eh. Hindi ko maintindihan to. Anyway. Okay. Okay. At ang isang property po na bahay at lupa ay nakapangalan pa rin sa tatay ko. Nais ko po sanang malaman kung may karapatan po ba kami ng kapatid ko sa mana kahit walang last will at kung paano po ang proseso ng pag-claim o paghahati ng estate kung hindi pa updated ang mga documents ng property. Dapat pa si Attorney Danny Conto, no? Succession Oo. no? Hindi, Yung pero... kanyang specialty. Oo naman. Pero yung kinakasama, Wala yun. Kung Wala. kung kinakasama lang, hindi kasal, nothing, ay wala siyang karapatan doon dahil unless married, di ba? Pero mukhang hindi. So, kung kinakasama at hindi yung pinakasalan ng tatay mo until the day he died, your stepmother has no rights to the property of Property. your father. lalo na kung ito ay property. Na ipundar ng conjugal nung Oo, buhay na nanay. naipundar nang wala pa. Oo. Nang wala pa si stepmother in the Yes, so- picture. So definitely, kung No. ganun ang sitwasyon, At saka walang hindi mo, karapatan at si saka, stepmother. at ito na kasi walang iniwang last will. Hindi kailangan ng last will sa Pilipinas. In fact, nga very rare ang nagda-last will sa Pilipinas. Parang no? prenup. Oo, parang Very rare. very rare. Ay, uy. Nga, Ay. punta tayo Spain. Imbitado ka ba? Ay, ako hindi. Hindi ko crowd. Kahit na imbitado ka, wala namang... Oo nga. Bibili muna ako sa grocery. Anyway, hindi. Ang labo. So anyway, Sa pure gold. Bibili oo, ako. sa ilalim po kasi ng batas natin. Hindi, una-muna hindi natin sinagot. Hindi kailangan Kaya ng nga. last will. Hindi kailangan ng last will. May tinatawag na mga compulsory heirs. Yes, or forced heirs. Na kahit na, at in fact, kahit may last will ka, at sinabi doon sa last will, wala akong bibigyan sa mga anak ko. Ay, hindi pwede walang yun. visa yon. Kasi, our law requires that, kaya nga forced heirs, compulsory. It is required that kung ikaw ay may anak, ang mga anak mo ay magmamana. So definitely, kayo ng kapatid nyo, Oo. kung ito ay property ng tatay ninyo, kayo ay dapat magmana. Yes. Ngayon, Dun sa sinasabi niya yung property mga na yan. documents na natin order. Well, that's okay. Ayusin nyo na lang. Oo. Ayusin Pero nyo na lang. usually, di ba mag-execute ng extrajudicial Oo. settlement? An extrajudicial settlement, pwede kayo only on two circumstances is that all heirs agree. So, kung okay kayo nung magkapatid, At kayo lang ang mga heredero. heredero. And no debts. Kumaga, walang utang si daddy. Oo, kasi kung may utang si daddy, kailangan bayaran ng utang Oo. at ang kanyang naiwang mga property ang pambayad sa utang. Oo, kasi ang estate is always net of debt nung decedent, 'di ba? So, kung ganyan, kaya wag nang mag-last will. Ang use lang ng last will is if you will disinherit actually. Or kung meron kang, di ba? Kunwari, maraming property yung namatay, gusto niyang mag-iwan ng piano. Oo. Di ba? At saka actually, ang Gusto last niya will, mag-iwan ng piano dun sa kapitbahay. kung ako nga, minsan pag nagpapagawa ng last will, it's more for more for guidance sa mga heirs on Kung how meron kayong specific property na gustong iwan to a particular person, sabihin mo na doon para lalagay nyo. i-account na yon. Kasi ang paghahati ng mga heirs is always computed on a monetary basis, not on a per property basis. But syempre, kayong mga manaiwan, let's say kung, sana all, madami kayong property, di ba? Ako, I always advise na wag nyo na kayong mag-co-own sa lahat na yon, mahirap. Maghatian na talaga kayo at ngayon na. O, kunyari,
isang lote sa, kunyari mayaman, di ba? May lote sa Quezon City, may lote sa Batangas, may lote sa ganyan o ganyan. Eh, isipin nyo na kung ano yung mga gusto nyo dyan. At yun na kayo. Tapos kung kunyari, kung yung isa mas malaki ang halaga doon sa isa, suklian na lang. Suklian na lang. Pwede din yun. Oo, para, kasi in the end, gagastos pa kayo to na mag-co-own yung maghahatian pa kayo ulit dun So kung isa lang ang naiwan ng tatay mo na property, wala siyang utang, mag-execute kayo ng kapatid mo ng EJS. Hindi na dumadaan extrajudicial sa settlement. korte. Sinasubmit na lang yun doon sa RD na kung saan Located ang property. But always, babayaran nyo muna yung taxes niyan sa BIR. Yun nga din yung sasabihin ko. Oo na. Na marami pa kayong aayusin na merong estate tax, Oo. may real property tax, may kung ano-anong tax. Yes. Actually, ngayon, maganda na ngayon nga ang ating estate tax It's the same as selling. Diba 6% na lang sa train law. Kaya, don't worry yung kung walang will. Actually, parang mas hassle pa nga pag may will Kasi ipaprobate mo pa. Oo nga, 1 year for probate. Pupunta pa kayo sa korte para kailangan ilabas ang will, kumbaga parang pinapa-approve pa sa korte. Tapos after the 1 year probate, mandatory yun 2 years pa para maghihintay ng debt. Yung mga lalabas, yung mga may mga utang. Ayan. So mula sa pagkakaroon ng anak, pag-asawa, at Kasi saka namatay. tama-tama nga yung ating kasi una pinatay mo yung sinungaling. Tapos yung ending natin, Ikaw naman ang tumawag ng may sinungaling. namatay. So anyway, ikaw ang pinatay mo. tapos na daw ang ating time for today, di ba? So, maraming salamat po sa lahat po ng nag-text, nag-comment, nag-message, di ba? Just keep them coming. Yes. Maraming salamat po. Abagan nyo na lang sa mga susunod na episode kasi baka doon natin madiscuss ang inyong mga katanungan at inyong mga problema. Okay, maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa YouTube Live, sa mga nag-text, at syempre sa ating mga tumawag at nagbahagi ng kanilang kwento. Abagan niyo po kami muli sa susunod na episode para sa sagot sa inyong mga katanungan legal at usaping batas. Simple, malinaw, at para sa bawat Pilipino. So, Eto na. Okay, kami po ang inyong lingkod at mga abogado. Hindi mo naman ako inintay. Sige, sorry Okay, na. ready? 1, 2, 3. Kami po ang inyong lingkod at mga abogada de Campanilla. Ako po si Attorney Gabby Concepcion. At ako si Attorney PG Galang. Bye! Next time. Until Mama. next time.